Sambahin ang ngalan mo. Hindi raw lubusang makapagluksa ang mga naulila ng yumaong ito sa Bohol. Ang dumagsa kasi sa unang gabi ng lamay, hindi ang mga nakiramay, kundi libo-libong mga gamo-gamo. Ngayon pa talaga ako nakakita na ganito kadaming gamo-gamo na dumapo. Sa dami ng mga gamo-gamo, halos hindi na raw makalapit ang mga bisita sa kabaong. Nagpawong na po kandila ga. Adto unta ko sa lamay kay unta ba pero wala lang ko nag kay daghan kaayo ni mapasok. Pero ang ipinagtataka ng anak ng yumao na si Flora, may iba naman daw nakaburol sa kanilang lugar nung gabing yon. Binurol yung papa ko. Halos wala naman po eh. Hindi naman tulad nung nasa nag-viral na video dito malapit sa amin. Pero bakit sa kanilang bahay lang daw sumalakay ang libo-libong gamo-gamo? Siguro yung nasa lamay hindi pa matanggap may siguro pag gustong gawin. Bali-balita tuloy ang nakaburol kasi di umano. Binarang, Baka kinulam kasi sobrang dami kasi nabulabog kami. ang namatay kasi na si Felix, isa palang manggagamot. Takbuhan ang kanyang kamag-anak sa tuwing may nakagat ng mga insekto. Binubulungan niya, tinutotso niya yung ulo. Pero taong 2024, bigla raw nagkasakit sa baga si Felix. Pero ang kutob ng kanyang mga anak, hindi ito resulta ng bisyo ng kanilang ama, kundi ganti di umano ng mga inagrabyado nitong nuno. Pag tumubo, bibiapin niya. May bubulong lang siya na Latin. Badlongon akong kuan di man sa motuog na suko tong nagkuan diha ba nagpuyuan ng ihang giguba. Dahil lumulubha na raw noon ang lagay ni Felix, ang anak niyang si Robert sumangguni na sa isang albularyo. At ayon daw sa manggagamot, ang sakit ni Felix gawa raw ng mambabarang. Nag-video call kami. Sabi ng albularyo sa akin, malakas yung gumagawa. May naiinggit daw sa kanya. Ang nasa likod ng di umano pambabarang kay Felix, dati raw nitong katrabaho. Sabi pa nga ng albularyo sa akin na nung nagtrabaho daw siya sa tulay, ito sana siyang gawing foreman. Kaya may naiinggit sa kanya. Doon na nagsimula. Nagkasakit na siya nung umuwi na kami. Si Flora, kumbinsido rin, may naghiganti sa kanyang ama. Lalo't minsan na raw na ikwento sa kanya ng kanyang tatay na may nakaalitan itong katrabaho sa pinasukan nitong construction site. May nakaaway din kasi talaga siya doon. Kaya natapos na rin yung hindi na din siya bumalik. Hindi namin naalala kung sino yung naiinggit sa kanya. Hanggang ang kanilang ama, tuluyan na ngang binawian ng buhay nitong June 28. Yung nasa niya po, that is heart failure. Sobrang sakit talaga, lalo na yung nasa ospital siya naghihingalo. Sa unang gabi ng burol, laking panghihilakbot nila ng dagsain ng lamay ng laksa-laksang mga gamo-gamo. Totoo nga bang binarang si Felix? Gusto lang kasi namin mabigyan ba ng hostisya, yung malaman namin kung totoo, mapanatag yung isip namin. Hinanap ng aming team ang sinasabing dating mga katrabaho niya. Kanang ubos, kanang alaya ma'am, kanang nas ubos, makita ni mo. Opo. Kapangyarihang itim ba talaga ang dahilan ng pagdagsa ng laksa-laksang gamo-gamo sa lamay? Baka kinulam kasi sobrang dami kasi. O may paliwanag naman ang siyensya? Yung mga winged termites na yon, talagang mapupunta sila dun sa wake or dun sa burol dahil Puputaktihin na tayo ng mga kasagutan sa aming pagbabalik. Nabulabog ang unang gabi ng burol ng yumaong manggagamot sa Bohol na si Felix nang ang kanyang lamay dinagsa ng libo-libong mga gamo-gamo.
Ngayon pa talaga ako nakakita na ganito kadaming gamo-gamo na dumapot. Paniniwala ng kanyang mga kamag-anak, ang dumagsang mga gamo-gamo hindi nagkataon lang. Si Tatay Felix, binarang daw di umano. May nagkokontrol daw sa papa namin. Ang nasa likod daw ng pambabarang sa kanyang ama, dati nitong katrabaho sa construction site. Sabi pa nga ng albularyo sa akin na nung nagtrabaho daw siya sa tulay, gusto sana siyang gawing foreman. Kaya may naiinggit sa kanya. Para mabigyang linaw ang mga haka-haka, sinubukang hanapin ng aming team ang dating pinagtrabahuhan ni Tatay Felix. Sunod na sinadya ni Flora, ang matalik na kaibigan at katrabaho ng kanyang ama na si Noli. Para sa akin, walang magagalit sa kanila po kasi mabait talaga siya eh. Sa nalaman ko, siya sakit na sakit sa kalooban ko kasi kasama kami. Tapos, ang bait-bait niya sa akin. Siguro po, kung hindi man po malalaman yung kasagutan dyan, siguro papasuggest na lang po namin kung meron man pong gumagawa niyan sa papa ko. Yung Panginoon na lang po yung bahala sa kanya po. Minsan may mga bagay tayo na pinapaniwalaan tulad ng pamahiin para mas gumaan yung loob natin yung sa mga bagay-bagay. Ayon naman sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, simple lang daw ang dahilan kung bakit dumagsa ang laksa-laksang mga gamo-gamo sa burol ni Tatay Felix. Yung mga swarmers na yon o yung mga flying termites or winged termites na yon, talagang mapupunta sila dun sa wake or dun sa burol dahil maraming ilaw. Since bukas yung mga pintuan, papunta dun sa bahay, then maliwanag siya, talagang yun ang tendency. Dudumugin siya ng mga winged termite. Ang winged termites, tawag sa Ingles, sa gamo-gamo, naglalabasan daw talaga kapag nagsisimula na ang tag-ulan. Tawag dyan sa ginagawa nila is nuptial flight. Papakawalan ng isang colony ng anay yung mga winged termites para mag-disperse sila, and then yung ibang colonies magpapakawala din ng mga winged termite para maghanap ng mate. Hindi na rin daw nakapagtataka kung bakit maraming gamo-gamo sa lugar ng pinagburulan. Madalas daw kasing may mga punso o bahay ng mga anay o termites sa palibot ng kanilang bahay. Malalaki yung mga nakikita kong gamo-gamo doon sa burol. I will likely assume that it is coming from a Macrotermes species. And yung Macrotermes species na yan ay yung mound-building termite. So sila talaga yung mga nanggagaling sa mga punso. Sakali namang mag-swarm o dumagsa ang mga gamo-gamo sa ating mga kabahayan, ano ang dapat gawin? So wala kang kailangan applyan ng chemicals. Ang pinaka maganda is reduce light. Yes po, hindi pa ako 100% na totally natural yung natural lang. Nagdadalawang isip po yung yung isipan ko po. Yung gusto ko lang pong sabihin sa papa ko is, bantayan niya po kami lagi, hindi niya po kami pababayaan. Malinaw lang siya ba nga kasi ning uban po to niya tong mga anay niya. Dumating at magsialisan man ang libo-libong mga gamo-gamo, ang pangungulila nananatili. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.